Shalom Aleichem, Shalom. Isang pinagpalang araw ng Miyerkules dito sa atin sa Pilipinas. So, busy nung nakalipas na araw, kaya ngayon lang ulit tayo naka-broadcast. Naka-broadcast tayo kahapon, wala palang audio, sayang lang yung oras. At ngayon, tinry ko ulit yung mga earphone ko na hindi gumagana. So, wala po tayong microphone ngayon, kaya hindi ko alam kung medyo maingay or whatever, or marinig ba yung audio. At least, sabi nga ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 4, sabi na, preach the good news, whether inconvenient or convenient or inconvenient. Sa ibang salin, sabi niya, preach the word of God in season or out of season. Ako, panahon man o hindi. Convenient man o hindi. Convenient or inconvenient na dapat ibahagi daw natin yung word of God. That is why we are here. So, ayan. Buddhis malapang. Ayan, meron nang nag-like. Siguro narinig yung audio natin sa magpagpalang araw sa ating lahat. So, siguro diretso na po tayo. Okay. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit, O Lord. Amen. Lord, we thank you and we praise you for this morning, sa umagang ito, na bigay mo sa amin. Pinagkatiwala namin sa iyong oras nito at sandaling ito. Forgive us, Lord, of all our sins. Make us worthy in your sight. At inintrust namin sa umagang ito, bless and cover us with your most precious blood that is shed for us on the cross. And with the Blessed Virgin Mary, cover us with her mantle of protection, so that we may be able to do this task, this ministry, na matagumpay. In Jesus' name, we claim also the word of God in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. We ask these things all in Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, the gospel of today, mga kapatid, ay ang ebanghelyo ngayon ay hinango or taken from the gospel according to Saint Matthew chapter 8, verse 28 to 34. Glory to you, Lord. Yeah. When he came to the other side, to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were coming from the tombs met him. They were so savage that no one could travel by that road. They cried out, What have you to do with us, Son of God? Have you come here to torment us before the appointed time? Some distance away, a herd of many swine was feeding. The demons pleaded with him, If you drive us out, send us into the herd of swine. And he said to them, Go then. They came out and entered the swine, and the whole herd rushed down the steep bank into the sea, where they drowned. The swineherd ran away, and when they came to the town, they reported everything, including what had happened to the demoniacs. Thereupon the whole town came out to meet Jesus, and when they saw him, they begged him to leave their district.
the gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Ayan. So ang ebanghelyo ngayon is exorcism and deliverance. Yan, exorcism and deliverance. Kung saan makikita natin na noon pa mang una ay meron ng tinatawag na exorcism and deliverance. That is why sa atin ngayon, sa ating simbahan, sa Catholic Church, ay meron po tayong ministry ng liberation and deliverance, liberation and exorcism. So, sapagkat pinapatunayan lamang na ang diablo ay totoo at hindi natin yan ma-deny. Hindi natin pwede itanggi yan, mga kapatid. Ang sinasabi nga ng marami na kapag hindi na tayo naniniwala sa diablo, ang ibig sabihin niyan ay nagtatagumpay na ang diablo sa mga buhay natin. Kasi napaniwala niya na tayo na hindi siya nag-i-exist. So, let us beware of that, mga kapatid. Kapag hindi ka na naniniwala na ang diablo ay nag-exist, ibig sabihin, nagtatagumpay na siya sa buhay mo. So, yan. So, papaano natin mapaglabanan siya kung hindi tayo naniniwala, di ba? So, parang paano mo masosolve yung problem kapag hindi mo i-recognize that there is a problem. Di ba? Ganun din, mga kapatid. So, yan. At makikita natin na yung kahit nung sa panahon ng nung nagpasting ang Panginoong Jesucristo sa wilderness doon sa Matthew chapter 4, makikita natin doon na even our Lord Jesus Christ ay idinaan sa pagsubok ng diablo noong siya ay nagpasting for 40 days and 40 nights. At dito makikita natin na itong demoniacs na ito ay sa ibang salin, sa ibang pagkasulat, ito'y kahit talian daw ng tanikala ay hindi kayang kontrolin. At kahit ano pang gagawin ay hindi na kaya. Napakalakas, mga kapatid. So, dito na lang siya nakatira sa isang libingan at natatakot yung mga taong dumaan. Pero makita natin na alam ng Panginoon bakit sinadya. Most possibly, hindi lang most possibly, talagang sinadya ng Panginoon na dumaan dito sa lugar na ito. At makikita natin na alam niya na itong tao na ito ay nangangailangan ng tulong ng Panginoon. At nung makita niya pa lang ang Panginoon ay kilalahan ng diablo ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman nakapagtataka kung bakit kilala ng diablo ang Panginoong Jesucristo. Because ang sabi nga ng banal na kasulatan, katulad ng binanggit natin kahapon, wala lang audio, na alam naman natin na ang Panginoon, in the beginning, sabi niya, bago sa pagsimula ng paglalang, naroon ang Panginoon. Wala pa ang mga bundok, di ba? In the beginning, sa John chapter 1, verse 1 to 3, is the Word. In the beginning, ang basahin natin, nakalimutan natin. Okay? So, basahin natin, mga kapatid. Ayan. Medyo discomfort lang talaga ito kapag walang microphone. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. So, andun na ang Panginoong Jesucristo sa pasimula pa lamang ng lahat. Kaya nga, makikita natin doon sa
sa story pa lang ng creation, makikita natin doon sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, makikita natin doon na may kausap ang Ama sa paglikha. Sabi niya, ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa larawan natin. At yan ay muling inulit doon sa Genesis chapter 11. That is why, kilala ng Diablo ang ating Panginoong Kristo, kaya nangangatal pa siya. At nakiusap siya na wag mo akong basta-basta palayasin, kundi itaboy siya doon sa kawan ng mga baboy na nanginginain doon, mga kapatid. Yan. Okay, mga kapatid, so very discomfort lang talaga na wala tayong microphone. Pero at least tuloy-tuloy natin itong ginagawa. Kasi ngayon nga, sinasabi sa 2 Timothy talagang preach the word of God in season or out of season. Okay. Aida Ibanez, thank you sa follow. So, dito makikita din natin na yung mga masasamang espiritu na nakiusap sa Panginoong Kristo na kung maaari ay palayasin sila, ipalipat sila sa baboy. Yun na nga mga kapatid, lumipat yung mga masasamang espiritu nang sila'y utusan ng Panginoong Kristo. At kaya nga dito sa Luke chapter 11 verse 24, mga kapatid, meron dito sinasabi mga kapatid. Kaya nga sa deliverance, ito ako kasi kahit paano nung high school ako ay nakaranas na ako ng mga process, no, mga kapatid. So sa deliverance, mga kapatid, ay talagang kinakailangan ang mga taong nasa paligid ay kailangan naka-sealed or sa mga deliverance, ang nakakaalam nito kapag nakarinig ka na ng topic na ito ay ang nasa paligid dapat, halimbawa may pamilya kang may member ka na possess, mga kapatid, dapat yung mga tao dyan sa loob ay sigurado na they are in the state of grace. Nakapagkumpisal sila, namumuhay sila sa kabanalan. Dapat hindi basta-basta kung sino-sino lang yung pumapasok para tumulong sa isang taong possess. Kailangan lahat kayo ay namumuhay sa grasya ng Diyos. Or bago kayo mag-umpisa ng prayer of deliverance, alimbawa, lalo na kapag walang pari, ay kinakailangan nakapag-pray kayo ng prayer of protection, then prayer of protection, then dapat pwede kayo mag-pray ng mga prayer of set up kayo ng prayer of heads of protection at saka yung perimeter prayer, mga kapatid. Kasi alam nyo naman, para hindi na makapag-infiltrate yung iba pang mga evil spirit kapag may isang mga taong possessed, may mga pamilya, halimbawa may pamilya kayo, natural kung malayo kayo sa parokya, malayo kayo sa isang diocese na may exorcist. So, kayong magpamilya ay gagawa kayo ng paraan na parang haba wala pang exorcist, magpipray kayo ng deliverance, pero yun nga dapat gagawin nyo. Make sure kung walang pare ay talagang mag-prayer kayo ng repentance, yung prayer of repentance, then yung act of contrition. Kasi doon sa act of contrition na kami nakalagay doon na I am heartily sorry for having offended thee. Tapos, parang pinapangako mo doon na ikukumpisal mo ang kasalanan mo pagkatapos noon. Then, dapat bawat isa sa miyembro sa pamilya ay meron na tawag na i-pray ng head of the family or tatay or nanay kasi sila yung may authority sa kanilang pamilya, mga kapatid.
And then, yung prayer of protection. Pero kung talagang halos lahat kayo ay walang tawag dito, walang matibay na ugnayan sa Panginoon or walang tamang relasyon sa Panginoong Kristo, huwag nyo nang gagawin. Kasi delikado lang yung ganun, mga kapatid. Kasi ang masamang espiritu, ito'y lalong aatake yan kapag alam niya na sa isang miyembro ng pamilya ay may offending, mga kapatid. So itong mga sinasabi ko, maririnig nyo ito or malalaman nyo ito, na totoo ito kung pinapakinggan niyo si Father Darwin Gitgano, si Father Jose Sequeia. Kaya nga siguro encourage ko kayo to buy bilang mga magulang ay bumili kayo ng aklat ni Father Jose Sequeia. So pinopromote natin, wala naman tayong bayad dyan. Yung aklat ni Father Jose Sequeia o di kayo yung aklat ni Father Referger, Chad Referger. Para may idea tayo. So, kung sa isang pamilya kasi mga kapatid, may offending, yun yung nagkakaroon ng foothold ang demonyo sa buhay nyo kapag mayroong offending. Ano yung mga offending? Yung mga kasalanan. Halimbawa, sa isang miyembro ng pamilya nyo, ang pamilya nyo ay nagpa-practice sa mga occult practices, mga kapatid. Yung occult practices, merong mga anting-anting, may mga albularyo, may mga mananawas, mga espiritista, mga manghuhula, mga tawag nito, yung lahat ng mga practices which are contrary to the Catholic faith. Yun yung mga offending. So kahit anong gagawin mo diyan, kahit anong gagawin ng nyo dyan, ay paulit-ulit lang yan ang mangyari, kunwari, lalabas yung masamang espiritu. Pero ang totoo niyan, andyan pa rin. Hindi pa rin matotal liberate yung miyembro ninyo ng pamilya niyo or kakilala ninyo kapag sa kanyang pamilya ay mayroon tinatawag na offending, yung pintuan. Kaya nga dito sa Ephesians chapter 4 verse 27, may sinasabi dito na, ang sinasabi dito mga kapatid, sabi niya, and do not leave room for the devil. Room ang ginamit dito, pero sa ibang salin, mga kapatid, ay ang sinasabi doon ay do not give a foothold. Sa ibang salin pa nga, do not foothold. Medyo malaki yun. Pero sa ibang salin, ang ibang nakalagay doon ay do not give an inch to the devil. So ganun. So kapag may inch or may offending sa isang pamilya, yung demonyo ay malaya siyang makapasok at hindi siya basta-basta mapapalayas, mga kapatid. Kaya kailangan kapag may mga ganyan, na para sa tingin nyo, bakit paulit-ulit? Bakit paulit-ulit yung ganitong situation? That is a time for you to go to an exorcist. Yung Catholic exorcist, hindi lang yung basta-basta kung sino-sino ng exorcist. Kasi ang may legit and authority when it comes to liberation and deliverance ay talagang yung mga Catholic exorcist. Kasi may tinatawag sila, may connection sila may apostolic succession ang ating simbahan. May connection tayo sa Panginoong Jesucristo. Ayan, mga kapatid. Hello po, Father Jason. Discomfort po, wala talagang microphone. Siguro kinakailangan ko ng ng microphone ng mag-acquire, mag-order. So yung hello, Mystery of Faith, maririnig po ba? Okay. Kahapon, walang audio sayang. Ilang minutes na so sayang lang. So medyo discomfort lang. So kung sa pamilya ninyo mga kapatid ay meron tinatawag na parang paulit-ulit na yung manifestation or mga oppression ng demonyo sa buhay nyo, maybe that is the time for you to go to an exorcist, a Catholic exorcist. Itong mga pari ba na ito, napupuntahan mo, hindi lang basta-basta pari, kundi mga Katolikong pari na may kaugnayan sa ating Santo Papa na si Pope Leo XIII. So kung yung simbahan na pupuntahan mo ay sinasabi nilang Katoliko sila, pero hindi nila kinikilala si Pope Leo XIV as the successor of Saint Peter, so baka yung sinasabing mga Katoliko na yan na pinupuntahan mo or pupuntahan mo ay hindi talaga mga legit na Katoliko yun. Ginagamit lang yung pangalang Katoliko para
makapagpandaya or makaakay ng mga Katolikong kapatid natin para umanib sa kanila. Ayan. So, yun na nga ang sinasabi natin mga kapatid. That is why na sinasabi natin na katulad na sinasabi dito sa Luke chapter 11 verse 24, ito yung tandaan natin mga kapatid, babantayan natin. Yung sinasabi ko nga sa inyo na lalo na kapag emergency, di ba? Emergency ay kinakailangan natin na, halimbawa, malayo nga tayo sa pari, sa diocese na may exorcist. So, yun nga ang gagawin natin. Ang miyembro ng pamilya or ang tatay humingi ng kapatawaran sa Panginoon, idasalin yung act of contrition, mga kapatid. And then, kasi may sinasabi doon na ngako na ikukumpisal kong aking mga kasalanan. Sa Tagalog, merong ano doon merong pangako doon. So, then, i-pray ng magulang or ng head of the family yung prayer of protection, prayer of the covering of the blood of the Lord Jesus Christ, and then yung heads of protection, yung perimeter prayer, para hindi na maka-infiltrate pa yung ibang mga evil spirit. So, yun yung gagawin mga kapatid. Kasi sinasabi dito sa Luke chapter 11 verse 24, mga kapatid, may sinasabi dito na kapag lumabas ang masamang espiritu ay Luke 11:24 dito sinasabi, when an unclean spirit goes out of someone, it runs through and region searching for rest, but finding none, it says I shall return to my home from which I came. But upon returning, it finds its whip clean and put in order. Then it goes and brings back even other spirits more wicked than itself, who move in and dwell there, and the last condition of that person is worse than the first. So you see, halis yung masamang espiritu. Kaya nga minsan kahit ako dati, or mayroon dito experience ng kamanggagawa namin, dati siyang kaya na kailangan, ito pala mga kapatid sa atin ng mga laiko, lalo na yung mga magulang, kasi may mga authority kayo over your children, over your property, at sa mga close relatives, sa mga mahal mo sa buhay, may authority ka. So kapag magpalayas ka ng masamang espiritu, you must be specific. Dapat ang kinakamand natin, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, ikaw na masamang espiritu, lumayas ka sa anak ko at tumungo ka sa napakalapit na tabernakulo ng simbahang Katoliko, at doon ka magpatira pa sa harapan ng Panginoon. At siya nang bahala sa iyo kung ano ang naisin niya. Yan. So, I command you, dapat i-direct natin kung saan mapunta. I command you to get out and go and bow down before the cross of the Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi mga kapatid, pagala-gala lang yan, hindi natin dinadirect kung saan sila mapunta. Kaya, kung babasahin natin dito sa Luke chapter 11 verse 24 to the following verses, hanggang 26, pagala-gala lang. Ngayon, bakit sabing malinis? Baka pinalayas yung masamang espiritu sa miyembro ng pamilya mo, pero ang problema, hindi inanyayahan ng Panginoong Jesucristo na manirahan sa buhay mo, manirahan sa puso mo. Kailangan pag pinalayas mo ang masamang espiritu sa buhay mo, dapat i-invite mo ang Panginoon na maghari sa buhay mo. I-invite mo ang Holy Spirit na manahan sa puso mo. Or else, bakanti, empty. Kaya nga sabi dito, sa Luke chapter 11 verse 24 to 26, pagbalik na masamang espiritu na umalis,
at nakita niyang malinis, walang nakatira ha? Nakatira? Ibig sabihin, pinalayas mo lang sa buhay mo yung masamang espiritu, pero hindi mo in-invite ang Panginoong Kristo sa buhay mo, ay pagbalik ng masamang espiritu, magyayaya pa raw siya ng iba pang masasamang espiritu at magiging worse ang condition ng taong iyon. So therefore, kaya nga mga kapatid, kahit sa deliverance and exorcism, kinakailangan, kung babasahin natin itong aklat ni Father mga kapatid, kung babasahin natin itong libro ni na Father Jose Sequia at ni Father Chad Rifferger, may prayer dyan na pagkatapos mong palayasin, dapat tinatawag na consecration. I-consecrate mo yung sarili mo sa Panginoon. May prayer dyan na fill the empty space that left by the evil spirits so that He will never return. May mga prayer dito na ganun mga kapatid. Hindi mo na siya basta-basta palayasin, kundi dapat italaga mo ang sarili mo sa Panginoon. Or else, baka pagbalik ng espiritu, ng evil spirit, na bakante, walang nanirahan sa puso mo, sa buhay mo, ay di lalo pang nagiging worse yung condition mo. Base dito sa sinasabi sa Luke chapter 11, verse 24 to 26, mga kapatid. So kasi ako dati, natural, involved kami dati sa charismatic. Ako usually yung mag-offering prayer. Talagang pag mag-offering prayer sa mga prayer meeting, may pasigaw-sigaw pa, in Jesus' name, lumayas ka Satanas, yun lang. Pinapalayas na namin yung masamang espiritu sa paligid, sa lugar na pinagtitipunan namin. Pero ang problema, hindi mo dinadirect kung saan pupunta yung evil spirit. So ang tendency, paggala-gala lang siya. Pero kapag i-direct mo, may specific ka, ibig sabihin, wala siyang pupuntahan. Example niyan, ito totoong kwento mga kapatid. Totoong kwento ito, isang manggagawa namin dito sa kamanggagawa namin na matanda na ngayon, nagiging worship ministry. Banggitin natin yung pangalan niya in his honor, si Brother Boy Dulce, isang napakasipag na manggagawa, napakabait, napakamahinahon, siya yung napakatagal na worship head namin sa Paris Pastoral Council na napakatagal na panahon. At siya ngayon napakabait na kapatid, siya nag-alaga sa kapatid niya na may special needs. Dati siyang preacher ng isang charismatic group. Specifically, hindi na natin siguro banggitin para hindi maging isa siyang member ng isang charismatic group. May prayer meeting siya. Nag-preach siya sa isang prayer meeting. Nag-preach siya sa isang prayer meeting. At merong naposes habang siya ay nagpipreach, mga kapatid. Then, nung may naposes na, pinre-over niya. Nilay hands niya ng kamay. At pinalayas, in Jesus' name, lumayas ka. Lumayas nga. Ang problema, yun nga, kulang. Hindi dinadirect kung saan pinapunta yung masamang espiritu. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, lilipat lang yung masamang espiritu. Lilipat lang siya doon sa isang member sa congregation. Ay di, pinre-over na naman, pinayas na naman. Lipat-lipat lang. Alam mo, nagtatalon-talon lang. Ibig sabihin, parang nagtatalon-talon lang yung evil spirit doon sa member ng congregation. Ibig sabihin, yung mga member ng congregation na naroon ay may mga opening din, may mga bukas din na pinto sa kanilang mga buhay. So kasi yung prayer of deliverance, pinapalayas, pero hindi dinadirect kung saan papunta yung evil spirit. So nangyari, palipat-lipat lang mga kapatid. So makikita natin sa Ebanghelyo ngayon, dito sa Matthew chapter 8, na kung saan may direction kung saan mapunta yung masamang espiritu. Hindi natin dapat ipalayasin lang, kundi dapat may direction. Kasi yun nga sabi ko sa inyo, yun yung sa haba-haba ng panahon ko sa charismatic community.
na kapag ako mag-opening prayer, talagang may pasigaw-sigaw yan, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ikaw na masamang espiritu, lumayas ka. Yun mga ganun. Talagang very strong pa yung word. Lumayas ka, yun lang. Kaso lang, ang problema nga, kulang. Dapat i-direct natin. And go straight to the foot of the cross. And never return. Mga ganun. Yun. Okay. So, never return. Isa pang kwento. Ito. Isa pang kwento. Isang charismatic preacher. A testimony doon ng isang charismatic preacher. Sabihin na natin, El Shaddai preacher. Isang matanda na nga. Yung anak niya or yung apo niya na-diagnose ng blindness, ng pagkabulag. So, ang ginawa nitong preacher na ito ay yung upuan, isang preacher ng El Shaddai, yung matanda na yun hindi ko na matandaan yung pangalan, ay yung lagi niyang dinadalang upuan na ginagamit ng kanyang asawa sa prayer meeting doon sa Luneta or sa PICC, doon niya pinaupo yung kanyang manugang at saka yung kanyang anak in behalf of his granddaughter. Apo yata na babae yun. So then, pinag-pray over niya na yung apo niya ma-liberate or ma-prevent yung pagkabulag. Yung parang na-rebuke niya, spirit of blindness. So, take note ang pinag-pray ng tatay is yung manugang niya at saka yung anak. Ang may sakit ay yung apo. Okay? So, ang pinray over, yung magulang. Ang problema, noong pinray over, ang nakita kong problema doon sa pray over, katulad ng sinasabi ko rin na dati ko rin problema na kapag magpalayas ng demonyo, ay hindi dinadirect kung saan pupunta yung masamang espiritu. So, anong nangyari? Pinray over para ma-prevent or maalis yung blindness ng kanyang apo. Alam nyo, talagang gumaling yung apo ko mga kapatid. Hindi natuloy yung pagkabulag. Gumaling. And of course, makikita natin, ma-attribute natin dun sa prayer, sa power of prayer, na napagaling yung apo. Pinalayas yung espiritu ng pagkabulag. Kaso ang naging problema, mga kapatid, ang naging problema ay stop. Kailan mga kapatid Okay. Kaso lang yung naging problema sa apo, okay, may na-connection daw. Ang naging problema, napagaling yung apo, hindi na natuloy yung pagkabulag. Pero nung mga ilang araw, nagtaka sila, bakit yung kanyang aso ay maingay. At nagagalit na nga yung kapitbahay, ang ingay ng aso. Then, tinawag niya yung kanyang aso, nagtataka siya na yung aso ay hindi na tama yung paglalakad. Yung direction ng paglalakad ng aso ay hindi na tama. So something wrong with the dog. Alam niyo, nung tiningnan mga kapatid, na found out niya na yung aso ay ang nabulag. So, yung spirit of blindness nalipat sa aso. Kasi yung prayer ng deliverance, hindi dinirect sa prayer kung yung spirit of blindness kung saan mapunta. Dapat yung spirit of blindness always ipasubmit natin or ipasubmit natin sa Panginoong Hesukristo. Yan mga kapatid. Or else, yun yung magiging tendency. That is why,
Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na humingi ng request. Humingi ng request itong mga evil spirit dito sa Matthew chapter 8 verse 28 to 34 na kung pwede, palayasin sila sa kawan ng mga baboy. So, kaya nga, kapag may mangyari sa atin ganoon, sa pamilya natin, lalo na yung mga magulang, is i-direct ang pagpapalaya sa masamang espiritu na pumunta or magpailalim sa paanan ng Panginoon Kristo. Oh, dapat ganoon mga kapatid. At hanggat, isa pa, lastly mga kapatid, hanggat may opening sa buhay natin, ng evil spirit, hindi yan lalayas. Hindi yan, kapag may member ka ng pamilya mo, parang akala mo na natahimik na kayo kasi parang lumayas. Ang totoo niya, hindi pa yun lumayas mga kapatid, andyan lang, nananahimik lang. Pag sinabi ng, halimbawa, pinaano nyo na, magdamag na kayo nag-pray. Sasabihin mo, ikaw ba yan? Oo, sabi niya, oo, ako na to. Ang sabi ng mga exorcist, kahit si Father Darwin Gitgano, sabi niya, kapag ano mo yan, i-try mo, i-test mo kung ako na to, naranasan ko yan mga kapatid. Sasabihin na yung kaklase ko dati, sabihin namin, oo, ako na to. Tapos pag binitawan mo, ayun, babalik na naman siya. Magwawala na naman. So, huwag kayo basta-basta magpa-deceive. Ang isa dyan sa mga paraan para malaman mo na talagang kung lumayas, is tanungin mo, ipag-pray mo daw ng not Our Father in heaven, pwede nilang magawa, mga kapatid, para ma-deceive ka nila na okay na siya, na umalis na siya. Pero ang totoo niyan, andyan pa rin siya. So, ang gagawin mo daw, ay itry mo ipapray sa kanya yung Hail Mary or Hail Holy Queen. Pag hindi niya i-pray yung Hail Mary or Hail Holy Queen, andyan pa yan. Ma-dare niya, ma-pray daw yung Our Father, yung ibang prayer, or sabihin Jesus, sabihin gano'n. Kaya nila ma-dare yun. Pero bakit hindi nila gawin ang Hail Mary or Hail Holy Queen, Mother of Mercy, Hail our life, our sweetness, our hope? Hindi nila gagawin yun. Out of pride and anger. Out of pride and anger. So sa galit nila kasi, ano yan? Yan yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 15 sa Proto-Evangelium, na ang babae, ang binhi ng babae at ang binhi ng ay laging mag-aaway. So merong enmity between the woman. That is why kapag ipagsubukan mo sa kanya, i-pray yung Hail Mary, hindi niya i-attempt o di kaya yung Hail Holy Queen. Because out of pride, because of enmity. Yung sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 15. Kung Jesus, sabihin niya, pwede yan, magagawa niya. Pwede kanya ma-deceive dyan para ka lang niya mapaniwala na umalis na siya dun sa tao. Pero noong ka, kasi lulukuhin ka lang ng diablo. Akala mo lang yun. So yan. So pagkatapos niyan, kung sakali nagawa niyo, na-liberate niyo, sa tingin niyo napalaya, na para napatahimik yung evil spirit. But still, you need to bring yung kaso na yan sa isang legit na Catholic exorcist para malaman at ma-liberate talaga totally yung tao na yan, mga kapatid. So, para ma-diagnose ng isang exorcist kung ano ba yung reason ng possession or attack or yung tinatawag na oppression. Yan. Possession, oppression, influence. So, para ma-diagnose ng isang exorcist, para ma-advise niya kung ano yung dapat gawin para hindi na babalik. Or else, yung magiging, I thank you, God bless, Mr. Faith. Ang magiging mangyari niyan is, paulit-ulit lang yung mangyayari na yan. Akala nyo, na-liberate na yung membro nyo sa pamilya, pero walking possessed pa rin pala.
So yan, kinakailangan nyo talaga i-consult sa Catholic exorcist. Huwag sa albularyo mga kapatid ha. Kasi once na dinala nyo yan sa albularyo, ay lalo kayong naglalagay, nagbubukas ng isang napakalaking pinto in Jesus' name of Nazareth. Hallelujah. So lalo kayong nagbubukas ng isang malaking pinto kapag instead na sa Catholic exorcist nyo dalhin yung miyembro ng pamilya nyo na na-possess or inaatake ng kalaban ng diablo, is kinakailangan dalhin nyo na lang sa Catholic exorcist. May mga kaso, di ba? May mga kwento na mga ano natin, sina Father Darwin, maging sina Father yung Wilson Cabading, si Father Jose Sequeia. May kwento ito ito hindi to joke, na isang member ng mataas na member ng Mason na possess yung anak. Yung anak niya hindi ma-total liberate hanggat ang tatay hindi niya ma-renounce yung kanyang involvement sa pre-Masonry. Sorry to say, mga malalaking grupo yan, mga kapatid. Hindi ma-renounce sa isang grupo na yon. So, anong nangyari? Walang magawa yung tatay. Mahal na yung kanyang anak. Di ba? Pagmamahal na yung nag-uudyok sa'yo, ay mas pinangibabaw niya sa kanyang puso yung pagmamahal niya sa anak niya kaysa sa grupo na kinabibilangan niya na maaring mahabang panahon, ilang degree na siya. May isa pang kwento, yung doon sa kay Father Darwin naman, yung mag-asawa ay hindi pa sila kasal at yung lalaki ay miyembro ng iglesia ng Inc. 1914. Yung anak niya na-possess at hindi mapalayas-layas. Na pagkuha niya sa pinsan niya, kamag-anak niya na pastor sa ibang bansa, pinag-pray sa online, lahat na ng ginawa na nila. Pero hindi pa rin totally mapalayas yung evil spirit dun sa anak niya. Plus, hindi pa sila kasal. Talagang walang magawa ang tatay. Yun nga, nadala nila kay Father Darwin. At wala siyang magawa, kundi iwanan yung kanyang pananampalataya at mag-convert sa Catholic Church. Kasi paulit-ulit lang Ano ang nag-udyok din sa kanya? Pagmamahal niya sa kanyang anak. Kasi once na hindi mo takpan, kahit palayasin mo na yung ilang libong beses, lalayas yan. It seems lalayas yun nyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, lumayas ka at tumungo sa paanan ng Panginoon Kristo. Babalik at babalik pa rin yan kapag may nakikita siyang offering. So, mako-close ang offering. Ano yung mga offering? Kasalanan. At yung mga practices which are contrary to our Catholic faith. So, babalik at babalik lang yan. Iharas pa rin kayo. Meron pa rin mga mangyayari dyan na hindi maganda. Kasi may opening pa rin, may bukas pa rin na pintuan. So, dapat masara yan. So, malalaman mo lang yan na yung mga bagay na yan kapag tumungo ka na sa Catholic exorcist. Ngayon, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, natural, sikapin mo na yung mga opening na yan ay masara para hindi na makabalik ang iyong evil spirit. Makapamuhay na yung miyembro ng pamilya mo ng matiwasay at maayos, mga kapatid. So, yan, maybe that is by now. So, there is a discomfort na wala tayong microphone. That is why parang too close ako sa camera. Kita tuloy yung malaking butas ng ilong natin. So, that is by now, mga kapatid. Nawa, kagpalain tayo at ingatan ng Panginoon. May the Lord covered us with His most precious blood. I-pray natin itong prayer of protection saka prayer of cleansing. Okay. Bago tayo magtapos, mga kapatid.
Fair protection. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect us, my family, mentioned by name, from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as you will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, we humbly ask you to protect us, all those present now, and all those people in our lives, whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassment and retaliation from all evil spirits, as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to his good pleasure and glory. Amen. Okay. Cleansing prayer. Entrustment pa pala, pray natin yung entrustment. Entrustment of the home to Mary, help of Christians. Most Holy Virgin Mary, appointed by God to be the help of Christians, we chose you as the mother and protectress of our home. We ask you to favor us with your powerful protection. Preserve our home from every danger, from fire, flood, lightning, storm, earthquakes, thieves, vandals, and from every other danger. Bless us, protect us, defend us, and keep us as your own. All the people who dwell in this home, protect us from all accidents and misfortunes, but above all, obtain for us the most important grace of avoiding sin. O Mary, help of Christians, pray for all those who live in this home, which is entrusted to you for all time. Amen. Then, cleansing prayer, mga kapatid. Lord Jesus, thank you for sharing with us your wonderful ministry of healing and deliverance. Thank you for the healings that we have seen and experienced today. But we realize that the sickness and evil encounter are more than our humanity can bear. So cleanse us of any sadness, negativity, or despair, that we may have picked up. If our ministry has tempted us to anger, impatience, or lust, cleanse us of those temptations and replace them with love, joy, and peace. If any evil spirit have attached themselves to us or oppressed us in any way, I command you, spirit of earth, air, fire, or water, of the netherworld, or of nature, to depart now and go straight to Jesus Christ, for him to deal with as he will. Come, Holy Spirit, renew us, fill us anew with your power, love, and joy. Strengthen us where we have felt weak, and clothe us with your light. Fill us with life. And Lord Jesus, please send your holy angels to minister to us and our family, and to guard and protect us from all sickness, harm, and accidents. And guard us on a safe trip, going to work or home, and grant us a peaceful night's rest tonight. We praise you now and forever. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom to this by now, mga kapatid. So, talagang quite discomfort kapag walang microphone. Yan pala yung background ko, Catholic Study Bible na Ignatius Bible. Yan yung pangarap ko na Biblia. Binawa ng Panginoon na magkaroon tayo niyan, mga kapatid. Amen. So that is by now. May God bless us. Maging yung mga nagsusubaybay sa atin doon sa Facebook or dito sa TikTok, sa mga nag-likes. 217 likes, at saka yung mga nag-tap ng screen, Mystery of Faith, at iba pa natin mga kapwa Katoliko, at yung mga dumaan. Nawa ang Panginoon na siyang magpala at maglingap sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay. So may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Tiligtas tayo sa lahat ng mga bagay na beyond our control, maging sa mga disgrasya, sa mga road rage or whatever. May our guardian angels always with us to protect and guide and lead us sa ating mga daraanan. In Jesus' name, amen. Signing off, my dear brothers and sisters. Nawa, inasali ko rin sa aking intention si Brother Dominic Navarro, at saka si Brad Calix, ang kanyang asawa, at ang kanilang pangailangan at iba pang nangailangan na tulong at biyaya ng Panginoon. Shalom, that is by now. Signing off, my dear brothers and sisters.